Hey, welcome back to my vlog. This is Andrea Binuti Tech. At ito meron tayong tanggap isang mas na may model number na lead M200. Ang kanyang problem ay habang pinapanooran ay bigla na lang daw nawalan ng power. Okay, hinimatay. Bigla na lang nawalan ng buhay. At nung ating tiningnan, kasi sa sinabi ng customer, hindi na natin sinubukan pang i-plug in. Tiningnan ko yung kanyang plug ay walang connection, walang contact sa loob, kaya binuksan kaagad natin. At nung ating makita, nung dito pa yan, itong supply na ito, yan nakakabit, nakita ko na yung kanyang PC or optocoupler. At nakita natin na yan sabog na. Lumabas na ang kanyang laman. Nakita na yung sa loob na puti at ayan may itim. Ibig sabihin po ay yan ay pumutok na. At binaliktad natin, tiningnan natin ito, yung kanyang regulator ay pumutok na rin. At syempre naman yung iba pang mga parts, nag visual inspection tayo at nakita natin ay yan, di ba? Yung kanyang regulator ay nakita natin or MOSFET na SMD type at yan ay pumutok na at yung kanyang number at liter ay missing na yung some liter or number at saka yun pa meron pang pumutok. Okay, ito meron pa yan okay, ayan at saka yun yung dahilan moisture. Ang sabi baka natamaan ng kidlat yan. Yung kanyang switching ay sunog na rin. Yan wala na yung kanyang isang paa. At saka ito. Pag ganitong kalagayan, ang mangyayari dito, palit ng buong power supply. Pero wala tayo. Kaya ang gagawin ko dito ay convert sa 4 wires. Yan po yung ating solusyon dyan na mabilis. Kasi o-order pa ng parts, matagalan pa tayo. At kung ano-ano pa yung mga nasisira dyan. So, convert natin sa 4 wire ang kanyang primary. I-update ko na lang kayo pag ito'y na-convert na. Wala itong power dahil ayun nga, mga sabog-sabog yung mga parts. So, yan na lang po yung ating i-update sa inyo. Tuloy ko yung aking pagbibideo sa pag-convert modified sa 4 wires nitong ating power supply ng LCD TV. Ang ginawa natin ayon sa kanyang instruction ay tanggalin lahat ng sira doon sa primary at iwanan lang itong resistor na 184 at yung diode at saka yung isang ceramic na capacitor. Tapos ang ginawa ko, tinanggal ko yung coil na nakakonect. Ito, dinisconnect ko na siya. Yan, wala nang connection. Tapos yung kanyang optocoupler na pumutok, tinanggal natin. At yung optocoupler dito sa ating 4 wire, ito ay siya yung aking kinuha at nilagay ko doon. Ayan siya. Ayan. At dalawang paalam po yung ating ikinabit. Ayan dalawang paalang. Nakahang yung dalawa. At siya yung ikinabit natin dito. Kung saan nakakabit or saan natin tinanggal yung ating optocoupler. Ito. Dito ko siya ikinabit. Kung saan nakakonekta yung kulay asol at kulay dilaw. Ganon din yung pagkonekta natin dito. Ang purpose po ng ginawa ko ay upang hindi na ako gagamit ng adjustment dito sa kanyang trimmer. Hindi ko na ginagamit itong kanyang adjustment stage or circuit niya. Ito, hindi ko na ito ginamit. Kasi kung ilan yung supply from 5 to 24 volts, yan yung supply na pwedeng i-apply dito sa ating 4 wires modification module. Dahil 12 volts lang naman itong supply natin na original, so dito na ako nag-connect sa kanyang original din na source. Pag nag-oscillate po yung ating chopper,
lalabas po yung 12 volts dito at magpi-filter dito. Ayan o, kung mapapansin, di ba? 12 volts. Ayan. So 12 volts yung supply na nanggaling dyan. Kaya hindi na ako mag-a-adjust ng kanyang trimmer. Ito, hindi na nagagamit. At siya na yung kusang magbibigay ng tamang voltahe dahil ginagamit ko lang naman ito kung sakali na hindi identify or hindi alam yung output dito sa secondary ng ating minumodify na original na power supply. Ngayon, dahil alam naman natin na merong 12 volts dito, kaya dito na yan kukuha ng supply dito sa chopper o sa connection ng ating optocoupler. At syempre dahil po ay normal naman, ang supply ay ating ipapakita sa inyo. Okay, inayos muna natin yung ating camera kasi mahirap na hahawak ang isang kamay ng plug, hahawak sa camera at hahawak sa disc probe. Dalawa lang ang kamay, tatlo ang application, hindi pwede. Okay. Hindi pwede. Hindi ako pwede magdagdag ng isang kamay, kundi nagdagdag ako ng cellphone stand para po maging maayos yung maipakita natin sa inyo. So ulitin natin, sinabi ko kanina na hindi ko na ginamit yung kanya factory design ng pag-adjust ng voltahe kung ilan ang gusto mong palabasin na voltahe. At ang kailangan ay 5 to 24 volts. So nag-bypass na ako, hindi ko na ginamit. Yung photocoupler dito ay inilipat ko dito. Ayan siya. Nilipat ko na ito oh. At instead na yung yellow at asul na wire ay dito itatap sa filter capacitor ayon doon sa kanyang instruction manual. Ang ginawa natin para hindi na po mag-a-adjust automatic na kung ilan yung ating gagamitin or kung ilan yung ipapalabas na voltahe, yan na po yung lalabas. Ipapakita ko lang sa inyo kung saan hindi ko ito gawa-gawa. Ito, sundin lang natin yung kanyang diagram. Ito yung power supply module, ito siya. Yan, tapos ito yung chopper, ito naman siya. Ito ang ginawa ko ay ganito, ayan o. May kulay naman, ito kulay black, nakadirekta sa filter capacitor dito sa malaki, sa negative. Ayan o, ito siya o, negative. At yung positive, nakakonect sa may diode sa may chopper. Ito may diode. Yan, may diode. May dalawang resistor at isang capacitor. Ngayon dito tayo nag-tap sa may chopper. Okay? At yung photocoupler nilagay natin dito para kumuha ng supply dito sa kanyang output. At yung switching para maging regulated siya ay nilagay ko dito instead na dito nanggaling. So nirevise natin, ina-analyze lang natin po kung ano yung ating dapat gawin. So dapat ang original na connection ay dito sa may filter. After rectification dito sa output, magiging DC kasi dito sa chopper ay AC pa lang yan. Sa paglampas ng diode, magiging DC at ipifilter ng capacitor. So dito nakatap, ayan, at saka dito papunta sa ating power supply module, 4-wire power supply module. At ang ginawa ko dyan, instead na dito ko i-connect, ay doon ko i-connect sa photocoupler, na ang optocoupler na sinasabi ay hindi ko na dito, tinanggal ko siya dito at hindi nagagamitin itong adjustment. Okay, so ito ipapakita na natin kung maipapalabas natin ba yung required na supply ng ating unit, which is 12 volts. Ngayon iaabang natin dito. Ito yung filter na dalawa. Pwedeng dito tayo sa filter or dito. Kasi isa lang naman, ayan o, isa. So pwedeng dito, ito, at saka itong negative. Diyan natin i-connect or dito mismo, ayan. I-connect natin dito. Ayan o.
Saksak natin, wala nang switch. Standby mode ang operation ng unit. Plug in ko po. Ayan, merong 12.2 volts. So okay na yan. At yung kanyang primary, meron po yang 318 volts. Abang natin dito. Ayan o. 320, 319, okay? At hindi lang natin tinatagalan kasi mahaba yung oras. So okay na, may 12 volts na tayo. Ngayon, lagyan ko lang ito ng heatsink. At iayos natin dito sa paglagay. Tapos paandarin na ang unit. Okay, ito na po siya. Lagyan natin ng heatsink. At naka-screw na din. So matibay siya, hindi siya mahuhulog. At ito na siya. Ikakabit na natin dito sa ating LCD. Okay, so ikakabit na natin siya. Yung dito ay dito rin. May lilinisin pa ako ang kanyang pindutan. Sabi ng may-ari ay hindi daw ito gumagana yung kanyang volume plus or volume minus. Hindi gumagana yung volume minus, kaya ayusin pa yon. Pero itesting ko muna siya kung umandar na. Plug in na natin. Umilaw na yung pula. Ito, umilaw na siya. Okay, pindutin natin. Bunutin muna natin mga lods. Okay, linisin ko muna itong linisin ko muna ito. Okay, bago ko linisin ay itesting ko muna ito. Ayan, naka-plug in tayo. At itaas natin kasi hindi makita ang kabuuan ng screen. Okay, hindi makita yung ilaw. Ayan, hindi makita ang ilaw. So mahirap magkuha ng video. Ngayon naka-standby, pindutin natin yung power switch. Nawala na yung ilaw dito. At ayun, lumabas na. Umandar na ang picture. Ayan, no signal. Okay, so okay na ito. Lilinisin ko lang or papalitan yung mga tack switch. At success yung ating ginawa na walang power na LCD TV 20 inches. At ang ginawa natin ay nag-modify tayo ng ating power supply. Ito, nag-modify tayo, diba? Nilagyan natin ng 4 wires para po mabilis. Okay, ito na lang, lilinisin ko na lang ang switch or papalitan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa aking mga i-upload na mga videos. Shout out po sa lahat-lahat po ng mga kaibigan natin at mga sumusuporta sa ating mga ginagawa dito sa pagbablog. Maraming salamat. God bless, mabuhay. Happy New Year. At ito na yung aking ginawa na modified 4 wires ang kanyang power supply. Ito, testing natin naman, na mute lang natin kasi may background. Oh.